Standby tayo guys. Ano yung nag-play? Nag-play. So standby guys. Nakaupo na yung mga ex-marine. Ready na for question sa mga kasama nating media. Pwede na. Gumit na ako. Gumit na yung 50 ka makita mo. Sa likod, gumit na ako. Mag-start na ako. Thank you. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bali 11 na rin ang nandito guys. Yung ginawa kasi ay hinati-hati ko yung mga marines para sa mga media and vloggers, para sa pagtatanong. Sa mga gustong magtanong ay masagot agad nila. Pwede bang makilala muna? Walang walang Sir, baka lang may gusto mag-react po sa inyo. Nag-file kanina ng complaint sa inyo si dating Senator Parliamentary Janis IV dahil sa pagsisinungaling daw ninyo at ang dadawin sa kanila sa sinasabing $2 million. May gusto ko pa mag-react po sa inyo, sir? Pangalan po muna, sir. Yes. Rosbert Wopan. Wala naman po kami kuwan. Sinasabi na kuwan na na-receive niya yung $2 million. Nasa affidavit naman po. Yun lang po. So kaya niyo mong sagutin yung ipinaygo niyang complaint na dito inyo? Yes, sir. Hindi mo ba in previous interviews may nabanggit din kayo na tumanggap si Senator Trillanes? Ibang naman po yun. Ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na ito? Para medyo klaro po, magkakaibang araw po ba yung isang araw ba? Yung alin po? Yung kay Trillanes. Opo, yung iba po yun, yung nagpapalit kami ng dollar pero wala kami sinasabi na na-receive na. Then iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay. Hindi kayo yon. Ibig niyo po sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Kasama po namin. Pero kami po ma'am, namumonitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Aldi, naka-update po yan sa group chat namin. Sige, go ahead, Sir Mike. Oh, please. Yeah. Alam ko kasi na pinailan din ako. Dito lang ako sa likod. Ay, ba Walang mic. Walang mic po, sir. Walang mic. Nabot. Okay lang ba? Pasok ko sa gitna. Ako kasi pinailan din ni Sorry guys, sorry. Go ahead, sir, go ahead. nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binet at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noon pa man nung sila ay lumabas sa Club Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo.
ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong harap sa kaso. At muli, inulit ko, kailangan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Attention na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone kung sino lang kung gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi nyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman namin. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay na po. Yung dun po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo po bang masabi yung exact details? Yung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 malita po yung dinala namin yung consultant doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun na po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po dun ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saan bahay? Saang syudad? Lawag, Paway, Oo, Paway? Bigan. Alam niyo po kaya yung ganung detail? Pwede po ba? Yung ano po, may lake. Ilan po yung... May ano, boss? Yung may lake. Lake. Sa lake. Ilo. Sir, ganito. Anong reaction niyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Levy Baligon and sa inyo, dapat tig-isa po kayo ng affidavit, hindi parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Si sir, para sa amin sir, si attorney na lang po ang magsasagot sa mga ganyang tanong sir. Kasi sa amin sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino mahihirap. Saan namin pupulutin ng sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit ka. So, don't you think na para bang ano po, tinatarget nilang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po eh. Ika nga namin sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan sir, ang ginagawa namin sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. DV, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Pwede po i-clarify kung lahat ba ng team Marines ay Marines po? Siya ginong sige. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 Marines na nagsasalita ay Marines po. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalba. So, isang retired na army sa isang reservist. So 16 yung sa Marines po. Thank you po. Pero ang sabi ko, 4 ay hindi Marines. Hindi naman namin ginawa po yun. Lumalabas lang yun sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang army at isang reservist.
Sir, ano masasabi ninyo? Parang, Kaya, kasi nag-over din ako sa defense, medyo matagal kanino pa kayo? pag Here's my convert ID. ng Ang AFP, balita ko, so really national. part of the AFP o Clarify naging part naman. of the Hindi AFP. namin trabaho yan sir, sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so may hirap ihalong kasi. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati yung panahon na yun, medyo manual na tayo. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung Sir, sorry. pagiging marino namin. Sorry. Wait lang. Urong lang po yung camera. Wala kasing mic eh. Walang mic eh. May dagdag ko na rin po hindi masyado dito marinig. tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin o sa pagkamarines namin kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarines namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gaano po kadalas uli yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Saldi ko. Yung kay Trillanes po, anong diniliver nyo? Ang diniliver doon ay isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipolo. Sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-contact? Alam namin sir na pera yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Nandun kayo Opo. habang binibilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, pamakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po, kaming mag-drive. Opo. So pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Remulla na ano naman daw, nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na i-meet niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. I-deny po ni Senator Trillanes po yun eh. Wala kasing mic eh. Wala yung speaker eh. Oo.
Tawagin na natin si speaker. Charles, sa mga camera sa taas. Kanya-kanyang ganun. Sir, yung tungkol po doon sa sinabi niyo, sir, dinay po ni Senator Trillanes po yun. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Eh, buhay po namin, sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Siguro sir, ano Pero po yung... meeting lang naman po yun, ano? Sorry nga. Sige. Meeting lang naman po yun. May nakita ba kayong kakaiba? Nagkita lang ba? O may naabot? Sa part ko, ma'am, kasi ang kwan kasi ng conversation ng kwan namin, ng group chat, na namomonitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Remulla. Siguro sir, kanina binabanggit niyo yung credibility niyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupondo sa inyo, sumusuporta sa inyo? Bakit ito ginagawa, yung timing and all? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa level po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa level po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yun lamang po yung namin. Wag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines, may mga ganito kami, huwag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yon. Dahil po, yung mga pira talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yun. So natanggap po nila yun. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project yung tira na yon. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yun po. Sir, clarity ko lang po. Sabi niyo po, nag-meeting kayo. Pasensya na, kasi kanina binulungan ako hindi ko natuturo kung sino. Medyo may security concern sila. So, kung pwede, we will have to excuse themselves. Sir, identify their names na lang. Pwede Sige, po. wala na lang siguro. Identify na lang po. Pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Marines. First name po? First name? Dante Orbilio. Dante Orbilio. Ordilio, O-R-D-I-L-L-O. I'm. Orbilio. Opo. Okay. Sir. Ako po si Technical Sergeant Benis Buluntate, Philippine Navy Marines. Retired po. Walang mic lang sir. Ulit ulit. Yung mga nagsalita lang sa Pang-ID sa TV sir. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Bellard 2. Rosebert Wapan. Rosebert, ano po? Wapan po. Waupan, T-A-U-P-A-N. Wapan, Whiskey Alpha Uniform. Papa. Waupan. I am Private First Class Cruzadi Elado, Philippine Navy Marines. This is not just about a military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Cecilio Larodel Jr. po, ex-Marines. I'm Rene Boy Julian. I'm Romel Galapon, retired Philippine Army. Master Sergeant. Yes, sir. Del Corpus.
Former Marines. I'm Jolie Cajao po, former Marines. Nasaan po yung iba? Sinecure rin na yung sarili-sarili nilang pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit kailangan? Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pakalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi lang napaghandaan sir na medyo alanganin sa oras kaya kami lang yung tulong na harap. Maraming salamat po. Sir, bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Kasi Para security reason na lang po. May natatanggap na po ba kayo? Ma'am, okay na po. Direct threat Last, against you? last question po. Kung sakali magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa Dadalo kayo? Yes, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Tapos na yung press con guys. Lipat naman tayo sa kabila. Parangalan namin sila. Sana bukas ay samahan niyo kami. No? Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Secretary. Sige, ikaw ulit tayo. Yun. Kung nakabili ka, baka... Okay na? Sige, balik ulit. Idol ko siya. Mami. Ito si Mami. Mami.